Ayan, may tanong po si Ma'am L.A. Gracie tungkol sa 4-month-old yang Shih Tzu kung ano daw gagawin sa pagkain kung picky eater po yung aso. Maraming nagtatanong yan tungkol sa picky eater dogs, picky eater toy poodles, marami yan, mga picky eater toy dogs, big dogs. Ito po, no, unang-una tinatanong ko, bakit po nyo sinasabing picky eater yung aso? Una, baka naman hindi picky eater, baka naman po kayo ay pakain ng pakain sa aso nyo and in-expect nyo kumakain siya ng kumakain palagi. Baka naman busog yung aso, tapos nasuspoil lang ng owner or kayo mismo. So you can ask yourself, no, yung aso niya ba ay payat ba talaga? So tingnan niyo muna, no, merong mga charts na magpapakita pag inyong aso ay payat or ang aso niyo ay matatawag na payat, eh makikita nyo talaga yung mga ribs na lumalabas na. Yung ribs, at least 2 ribs ay nakakapa nyo pa dapat yan. Pagka hindi nyo na nakakapa yung last 2 ribs ng aso ninyo, mataba na po yung aso ninyo or baka overweight or obese na. So, ang gagawin nyo po, kapayan nyo po yung last 2 ribs. Pag nakakapa nyo po, very good. Pero kung nakakapa nyo yung buong rib cage na ng aso nyo, napakapayat na ng aso ninyo. Ito pang tingnan nyo, kapag ka yung spinal cord niya ay nakakapa nyo na o kaya nakaumbok na yung spine niya, ay payat na nga po yung aso. Pero kung hindi po yan nakakapa at parang flat na po yung ibabaw ng aso nyo, ay sobrang taba na po ng aso nyo, baka po spoiled na yung aso nyo, hindi po siya picky eater. Kayo po ang nag-overfeed sa aso ninyo. Isa pang sign na payat yung aso ninyo, kapag yung pelvis bones niya, dito sa may bandang puwet niya, ay nakaumbok na, payat po yung aso. And hindi po kayo dapat worry kung ang aso ninyo ay picky eater kung hindi naman nakakapa yun. Ibig sabihin lang, baka busog po ang aso. Alam niyo po kasi, ang maraming mga tao, maraming mga dog owners, mga pet owners na may dogs, akala nila kailangan kumain ng kumain yung aso nila kagaya ng pagkain natin ng mga tao o kayo. Ako 1 meal a day lang talaga ako kumakain since 5 years ago, 6 years ago. Pero ito po, no, ang mga dogs po kasi ay carnivores. Ibig sabihin ng carnivores, they have a simple stomach, simple digestive system, and they do not need to eat all the time. Tayo po kasi mga tao, meron tayong breakfast, lunch, and dinner. Meron pa tayong merienda in between, meron pa tayong midnight snack sa gabi. Overfeeding na po ang ginagawa ng karamihang mga tao. It's because we have been trained to do that, pero hindi naman po talaga kailangan kumain ng tao. Ganon din ang mga animals na kagaya ng mga dogs and mga cats. Dahil sila ay mga carnivores, they do not need to graze all the time. They do not need to eat like horses, cows, sheep, and goats na kailangan kain ng kain, hindi sila manok na kailangan tuka ng tuka. Alam niyo po kasi, yung mga ibang animals kagaya ng mga sheep nga, mga cows, kailangan nila kumain ng kumain dahil mini-maintain nila yung good bacteria doon sa mga rumen nila or yung mga complex o compound stomachs nila. Kasi kailangan meron dinadigest yung mga bacteria na nandun sa stomach nila. Pero dahil tayo pong mga tao at mga aso ay hindi naman ruminants, hindi po natin kailangan kumain ng kumain. Mas maganda para sa ating mga tao and mga dogs, dahil pareho tayong meron mga simple stomachs, na nagpapahinga rin yung mga bituka. So yung mga dogs po ninyo, pagpahingayin yung mga bituka niya. Okay, pag ang aso nyo ay adulto na, meaning 1-year-old pataas, you only feed your dog 1 meal a day or twice a day. Yun na po yung pinakamarami. Pero syempre, kailangan ipakain ninyo ay complete and nutritious food na nandun na lahat para masustain na yung kanyang nutrition sa buong maghapon na. The next day nyo na papakainin. Ganun po pinapakain namin. Ganun ang way namin sa Manalo Canine. Kahit yung mga aso ko po dito sa bahay, si Logan, si Freddy's, tsaka si Sol, ay 1 meal a day lang po ang kinakain po nila and they're perfectly fine with it. So we've been doing that with our dogs for many years na. Simula siguro nung lumabas na yung SDN. Kasi yung SDN, kompleto na po siya. Hindi na po kailangan ng kain yung aso. Sa ibang dog food po, kailangan pakainin yung aso ninyo kasi kulang yung nutrition nung formula ng dog food nila. Pero ang SDN, dahil kompleto na po siya, you don't need to feed your dog so much, so frequently. Hindi na po. So, yung mga picky eater dogs, yun ang unang tanong ninyo, baka hindi naman picky eater yung aso ninyo, baka po masyado nyo pong sinuspoiled.
Pangalawa, ang reason po ng picky eater dogs ay sinaspoil niyo po, baka pinapakain niyo ng kung ano-ano. Kasi alam niyo ba yung mga table foods or yung mga human foods ay napakasarap niyan, no? Masyadong aromatic, masyadong flavorful na yun ang hinahanap-hanap ng aso ninyo kahit hindi healthy sa kanila, kahit nakulang ang nutrition, pero dahil sobrang malasa, sobrang appetizing, yung hinahanap po niya ay table food. Ang hinahanap niya ay mga human food. Kasi po, may choice siya palagi. Kapag ka spoiled po, kahit sa mga bata, kapag ka spoiled ng spoiled, binibilan nyo ng mga junk food palagi, binibilan nyo lagi ng mga fast food, ay hindi na po akain yan ng mga healthy foods kasi meron siyang choice. Mas malasa yung mga junk food, mas aromatic yung mga fast food and junk food kesa sa mga lutong bahay na mga mas masustansya. Ngayon, ganun din po ang mga dogs. Kapag binigyan nyo ng sobrang daming choices, pipilian na po pipilian yan kasi alam niyang marami siyang choices. So if you want to train your dog to eat kind of food, kagaya ng dog food na SDN, gusto niyo siya turuan na yun lang kakain niya everyday, huwag niyo na siya bigyan ng choice kasi kapag binigyan niyo ng, sige, junk food, parang spoiled na kid po talaga yan. Hindi na po siya kakain noong healthy kasi meron siyang iba-ibang mga choices. You as the responsible adult, as their parent, fur parent, or mas knowledgeable na tungkol sa nutrition, you have the responsibility to give yung best diet para sa kanila, not just what they want to eat. Okay, so yung SDN dog food po natin, pinormulate po natin yan para po maging pinakamasustansya sa lahat ng mga dog food na available, kahit po sa mga mas maganda pa rin po siya kesa kung lulutuan niyo po kasi siya kasi hindi po maring balanse o balansyado yung pagluluto. Marami mga dog owners pinapakain nila puro atay, puro chicken breast, o kaya yun nga masyado nga maraming mga iba-ibang mga sangkap. Mas nakakasama pa po sa mga dogs yun. Akala nyo gustong-gusto ng mga aso pero nakakasama pala po sa kanila kapag hindi po ninyo alam yung ginagawa ninyo, hindi kayo canine nutritionist. Okay, so yun po. If you want to feed your dog, the best nutrition, you have to discipline yourself. Then, baka po, kasi masyado kayo naawa dun sa aso ninyo, baka po, nasuspoil ninyo yung aso ninyo, hindi nyo namamalayan, and being a spoiler, ay nawawala na po ng disiplina yung aso po ninyo, and baka po naging unhealthy na siya dahil po doon sa pag-spoil po ninyo sa dog po ninyo. Okay, so kung picky eater ang dog ninyo, alam niyo po ang totoo po niyan, wala pong bobong aso. Yun ang narinig ko sa matagal na, nung kabataan pa ako, narinig ko sa isang respetadong breeder yan, walang bobong aso. Ang nangyayari, nasuspoil lang sila. Pag gutom talaga yung aso, kakain yan. Kapag gutom yung aso, kaso baka hindi nyo na binibigyan ng chance na magkaroon ng hunger. Hindi nyo binibigyan ng chance na magkaroon ng gutom yung aso, kaya hindi siya nagugutom. At kung hindi nagugutom yung aso, pakainin mo ng healthy foods yan, hindi kakain yan. Kasi hindi pa naman siya talaga gutom. Kasi pinakain nyo ng pinakain. May mga taong ganyan na sinuspoil nga masyado yung dogs nila. Okay, so if your dog is picky eater, isa lang ang dahilan yan, o ito lang ang mga dahilan yan, busog pa yung aso ninyo, or na-spoil ninyo at naghihintay ng mas masarap na pagkain kahit na hindi healthy yon, or pangatlo, baka may sakit yung aso po ninyo. Halimbawa, yung aso ay mayroong mga blood parasitism, ay hindi na po yan nagkakagana, nawawalan na ng gana. So inisip niyo na bakit kaya hindi na kumakain ng aso ninyo. Ipa-check up niyo po sa vet ninyo, baka may blood parasitism na o kaya may iba pang mga sakit. Kaya hindi siya kumakain, nawalan na ng appetite. Okay, so yun lang po yung tatlong dahilan kung bakit po nagiging picky eater or ayaw kumain ng aso: busog, spoiled, or ano ulit yun? Busog, spoiled, ano ulit? Senior moment na yata ako sabi ko, busog, spoiled, ayan, busog, spoiled, or may sakit, kailangan na i-vet. Yung tatlong
Tatlo lang po na yun ang dahilan kung bakit po naging picky eater ang mga dogs. Alright, if you have any questions pa tungkol sa pagiging picky eater or whatnot, anything about veterinary problems or nutrition, comment below. Maaaring sagutin ko po yan sa mga susunod nating mga videos. Dr. Abel Manalo here, licensed veterinarian, canine expert, and canine nutritionist. Salamat po.